Okay, mayang gabi ka natong tanan. Praise the Lord. Okay, arita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo dinhi sa Book of Job. Let's open our Bible. Job chapter 16 verse 17. Ayan. Nakaingon dinhi si Job sa verse 16. My face is red from my thirst, and dark shadows encircle my eyelids. Napula na yung mata ba, yung dagway, yung mga mata sa hinilak ba, murag si kaning mga anak sa Ginoo, ngawon mas Ginoo. My face is red from my thirst, and dark shadows encircle my eyelids. Even though violence is not my intention, and my prayer is pure. Magampo ta, mahanod nga balaan, o Diyos ninitakna sa kagabihion. Thank you sa imong pagkamaayon. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinud-an nga ni kanamo. Even Lord God, ining orasa, ikaw faithful sa among matag usa, o pribiliyo kay kanamo nga makadungog na sab sa imong mga langitnon nga panambagon. Bless us tonight, among isalig kanimo ang tanan o Dios. In Jesus' name, amen. Okay. Nagaingon si Job, my face is red from my tears, and dark shadows encircle my eyelids. Even though violence is not my intention, and my prayer is pure. Now, pag-isgot mga ikson, it's all about the ministry, prayer and the ministry, as a ministry. Sa mga marunong kutumbahon. Prayer as a ministry. Now, examples, marks, and the need people think of ministers as people who preach and run churches. Kung na may daghang mga ministro, daghang mga pastor nga nagmalampuson, nagmadaogon, na himong uban ning dato na, uban pod nagkapobre pod. At least ang church padayon ra panghapon nga nag-function, pero ang pinakaugat niini is the prayer ministry. But really, every Christ follower is a minister in some important way, and one of the great ministries is ministry in prayer. Kung nangandoy ka, o na may tao siguro nangandoy nga mahimong dako sa ministry, o so far wapampugid po ning sikat nga nahimo ang prayer warrior. Daghan kay mga sikat nga mga pastor nga mga ay mangwali. Kung sa music, sa mga song leaders, silang Darlene, silang Don Moen, ug wa pa ko nakadungog nga nalista or ning sikat na hitungod sa ampo, inampuay taman sa kinanhawa. O nailado lang ang mga Korean missionaries. Pag makaari sa Pilipinas, mag-uol sila. Kay ang mga Filipino pastors makampo orag 5 to 10 minutes. Pastor ha, walay apel membroan. Mga pastor, nag-uol sila. Pag na mga ministers gathering, para 5 to 10 minutes, 30 minutes, problema ang mga Korean missionaries tungod kay sila magampo sila sa ka oras, backslider na sila ana.
Ang ilaha is 3 hours gyud ang pinaka minimum. Minimum ha, dili maximum. Pinaka minimum nila sa isa ka adlaw nga mag-ampo sila. Manang walay nasulat nga ning sikat o nahimong ilado gumikan sa pagka mainampuon. Pero daghang nakasulat sa Biblia. Baga walay ning sikat sa atong kapanahonan. Pero daghang mga nakasulat sa Biblia, nahimong example, ingon nga mga prayer intercessor, mga prayer warriors. Now, nagaingon din and one of the great ministries is ministry in prayer. The word minister means to serve. Kung nakay ministry sa pag-ampo, meaning to say ikaw server. Ikaw nag-alagad. Now, importante na kaistanan. Now, ministry and service are the same thing. Ang ministry o ang pagserbisyo is the same thing. And the Greek words are diakonia. These words are used in the text quoted in the lesson outline. Kining Greek words sa service or ministry is diakonia, means diakono sa tuwa. Diakono dili na kay position sa mga leader sa simbahan, kundi mga server. Mga server. Mga ministerial, mga ministers. Now, we have here the examples of prayer as a ministry. Unahon nato si Anna as Anna nga the prophetess. Sa Luke chapter 2, verses 36 to 38, there was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old, and she had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Sayon ka ng 84. Buti pasabot, dili na but pasabot nga wala na siya ning biya, kundi ang iyarag yung paghigugma toa. Uli po siya sa ilaha kay siyempre naman po. Pero kung nag-fasting siya, tuwar sa templo. Mabi ng paningkamutan gid na namo nga makagawas namin, mo-exit na mi dere. Dili nga mo hawa. Balay nang kun mi adto dapita. Ay, para pwede na ta mamili dayon og kinsay gusto magpastor ana. Namtay mga choices, diba? Karon ko di man ta ka pamili kay yung tag mamili tag laing pastor niya. Sila pastor no uli man na sila puyo. Sila kapuyan. Muna kining tulo ka anak, natay mga pinalit na mga kaptangan. Kung dili palaron nga mabuhi may dugay-dugay. Magpili lang mo diya basta kay ang mupuyo diri sa simbahan, siguraduhon gyud nga magpastor, kanang dili magpastor dili mupuyo. Kasi mo niya magladalo na nag-red horse sa simbahan. Okay, si Anna the prophetess, at age of 84, dako kay siya gugmas sa templo sa Dios. O ang iyahang ministry is to ambot po ning mga nakabutang sa Bible kay mga ano na pong mga ampo, mga tiguang. Mao ba ng mga young people di ganahag prayer meeting mare. Okay, halos-halos po diya, wapoy batanon diyang nag-appeal og prayer meeting. Mabi ng mga edad-idara na po, nga
kadugay nilang pinugong silang edad nga dili sila motiguang. Mura na po sila piling batanon, dili lang po sila mo-appeal og prayer meeting. Okay, ang prayer meeting para sa mga tigulang. Bitaw, ato orang gikuan. Okay, next is, nakaingon din sa verse 38, coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child of all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Ampo siya, wala pa si Jesus ni aning panahon na. Si Anna, the prophetess. Kan mga samukan. Okay, the next is si Epaphras, with Paul's friend. Tychicus, matod pa sa Colossians chapter 4, will tell you the news about me. He is a dear brother, a faithful minister and fellow servant in the Lord. I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you everything that is happening here. My fellow prisoner, Aristarchus, sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. Then, if he comes to you, welcome him. Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God. And they have proved a comfort to me. Epaphras, who is one of you and servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you. Kuya ni Epaphras, kanunay nag-agulo, nag-ampo para sa mga kaigsuunan, para sa mga tao nga niluwas, para sa mga taong mga pinagpala ng Diyos. Kay nomdom ko, nagtagalog na ko atong niaging Bernes, no? Amira dire, unom rami ka po. Nagtagalog na ko. Na may mag-request ng magtagalog. Tagalog ka naman, Pastor, hindi naman maintindihan niyo yung mga pinagsasabi mo. Okay, Tagalogin ko na. Basta kay makinig ka lang dyan, ha? Good evening sa ato ang mga followers. Okay. Moto siya si Epaphras na lubos na pinagpapala at laging nanalangin sa ating Panginoon. Sabi po dito sa verse 12, Epaphras, who is one of you and servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling. Nakipagbaka sa mga panalangin. Yan ang kaibahan. Panalangin dito, doon, ampo pa lang yun. Tapos sa ato, panalangin, blessing na. Yan, nakibaka sa panalangin sa inyo, that you may be stand firm in all the will of God, na kayo po ay tumayo, na matatag, ayon sa kalooban ng Diyos, mature and fully assured. I boast for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. Ayon po si Epaphras, laging nanalangin at nanikluhod sa Diyos upang ang mga anak ng Diyos ay patuloy na pagpapalain niya. Tama ba? Tama ba yung Tagalog ko? Okay, number 2 is marks of the prayer ministry. The marks of the prayer ministry. This is the mark of the prayer ministry. Itang tanan nagatuo din ni nga ang prayer is a ministry. Dili lang ni siya ingon nga
optional nga pwede ka nga moampo, pwede ra pog dili. Pwede kang mo join, pwede ra pog dili. But kung ikaw anak sa Dios, you are required to join. Kay balo si Sister Ima ani. Kung naa siya laing kung sa iyang trabaho sa barangay, wa nagilain nga pinaka-importante gawas atong magbalay-balay sila kung naa sila ipanghatag siguro nga ayuda o ipahibalo. Wa na ilaing pinaka-importante sa ilahang trabaho kanang sesyon. Ambot kung napay mas importante pa na streama sa inyong sesyon. Napay pinaka-importante ana. Wala na. Mao na yung pinaka-importante. Dili ka pwede, dili mo apel kung konsihal ka, kung kapitan ka. Dili ka pwede nga, dili mo apel. You are required o sige kag absent sa sesyon o niya wala kay insaktong hinungdan, invalid permanente ang reason, then pwede ka makasuhag administratibo. Storyar to ko, okay balo sa isang kaso. Basin lang sa lagmaan ro de. Okay. Unsa may problema sa administratibo? Wala ka nag-function normally sa imong trabaho. Meaning to say, kung ikaw anak sa Dios, kining prayer meeting is sesyon ni sa mga anak ng Dios. Mao ni ginatawag og Senate session. Mo nang gikinahanglan kay imong presensya kung naay sesyon. Mga daghang mga gustong mahimong politician pero dili ganahag sesyon. Unsara may kay giapas may tag na project ning ato ang kuan lungsod. Pag sesyon di mo apil. Nya mao tay pinaka-importante sa ako lang nahibaw-an. Gusto pa ko mahibaw og daghan ana. Okay. Mao na nga ang prayer meeting is a session. Mao ni maghinagbo ang commander-in-chief with the Lord. Siyang mga pinili nga mga senador o mga governor sa matag lugar para isulti ngadto sa commander-in-chief ang imong problema. Sa may problema sa imong barangay, sa imong lugar, sa imong pamilya, sulti dito, di ba mo man trabaho sa session? Imong i-present dito, mo na problema. Tapos i-discussan og taas kayo mga alos 12 oras mahuman. At least libre man pud kaon kung naay sesyon. Panabitaw maglantaw ko sa kongreso. Kung abot naman ni sila alas 11 sa gabi, kung hindi man mga tulog na siguro ning tawana. Unya mo to'y importante kaayo ang sesyon. Una kung nangandoy kag ministry sa church, pangandoya nga mahimo kang senador, mahimong governor. Kay musugot kag sa dili, gipili ka sa Dios. Nga mahimo kang senador, mahimo kang governor, musugot kag sa dili, grabe naman po nang, yes. Nag-ingon si Jesus Christ, you are not choosing me, but I choose you, and anointed you, and ordained you to bear much fruit. Na purpose, dalon ngadto kaniya ang hinaing, or dalon po niya ngadto niya unsa may imuhang sing tawag ani achievement.
Na siya gipabuhat nimo. Imo pong i-present dito, mao ni akong nabuhat, humana ang akong project nga akong gihimo. Akong balaod nga gihimo, like for example, ang mga konsyal, lungsod, barangay, mamuhatay sila balaod, sila ang tigbuhat og balaod. Kung ikaw gipili sa Dios, ikaw pon magtagabuhat og balaod. Basin pog ikaw po'y di pud ka katuman sa imong binuhat nga balaod. Now, this is the marks of the prayer ministry. It's called an elevated ministry. The apostles no less give to priority in the important work in the church. Matod pa din sa Acts. Okay. Di na nato mapansin Madugay na tas mga verses. Next is the march of the prayer ministry is reciprocal ministry. The Corinthians ministry of giving was returned by the recipients, ministry in prayer for them. 2 Corinthians chapter 9. Naghisgot diha nga bisan gani ang paghatag ibalik balikan ka sa sikliglig at umapaw. At is called reciprocal ministry. Kumbaga kung ikaw daghag panahon sa pag-ampo, mas daghan ang protection nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mas daghan pod ang mga tawo nga mag-ampo nimo. Kung tapulan ka mag-ampo, basin pugula na mag-ampo nimo. Next is marks of a prayer ministry is a supportive ministry. Supporting God's work doesn't mean giving money. Ang prayer is a supportive ministry. Mao ni pa maagi nga imo ika-support para sa church, magpadayon, magmalampuson, magmadaugon, magmakusganon ang mga anak sa Dios. Then pinaagi sa imong pag-ampo. Dili na kadasig sa pastor oy. Dili na kanindot sa simbahan. Dili ka maayo sa manganta o sa mga magtugtog sa mga musician. Kundili sa imuhang mga pag-ampo. That is called a supportive ministry. Dili lang sa paghatag og kwarta ang ginatawag og supportive ministry. An earnest prayer is support. Regular. You have to pray regularly. You have to support and pray regularly and earnestly. Those who pray for those who work are helpers together. Kung ikaw nag-ampo sa mga nagtrabaho, nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo, din ikaw, ginatawag helpers together. Tinabangay. Wala man tuog ka, nagwali. Pero ang imong pag-ampo, dako kay itong kahimuan. Daghan kaayong nangaluwas. Dili man ikaw ning sulti pero ikaw nag-ampo ni anak. Ang reward dili para sa nagwali kundi dili para sa imuha ikaw nag-ampo kay nagpuasa pagyud. Gawas nga nag-ampo na pagi pakapin puasa. Dili sa nagwali ang reward kundi dili imuha nga nag-ampo. Sao na walay nag-ampo. O nag-ingon nga daghang wali. Walay nangaluwas. Those who pray for those who work are helpers together. Matod pa ni Apostle Paul sa Romans 15:30, I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Bisan si Apostle Pablo, nagaingon, nagaauhag, I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle. Wapil ba sa struggle? Siyempre pag mag-ampo ka, meaning to say, ning-apil ka sa struggle niya. Nakahibalo ka nga si sister, dako kay problema, ning-apil ka sa iyang struggle. Wala ka ning katawa siya, dako kay problema. Kaya ang dili pag-ampo nimo, meaning to say, nagkatawa na kang daan. Mayroon pong nangunanan na siya, Uy,
Ano? Siyempre, unana gid mong pag magkasulti na kag munana, makampo pagkaka. Mabi nang kung na kay kontra ningon si Jesus Christ, love your enemy. Ay, lisod kay ampo mga igsoon ang imong kontra oy. Pero mutuo kay sa dili kung naampo nimo ang imong kontra. Nga nindot kay imong motibo mo buti pasabot nga nahigugman jud ka sa imong kontra. Kay naampo man nimo. Pero dili na gani ka kaampo. Dili jud ko moingon nga wa pa jud ka nasuko niya. Dili jud ko makaingog ni okay naman mi. Okay na lagi mi. Ano mo malay ka nag-ampo niya lagi? Nga siya panalanginan at proteksyonan sa Dios. Lahat man imong giampo nun. Okay. I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Then sa 2 Corinthians 1:11, as you help us by your prayers, na kamo nagatabang, pinagi sa inyong mga pag-ampo, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Di ba nindot? Di ba minahon, di ba ang gisulti ni Apostol Paul? As you help us by your prayers, sa diyang kamo nagatabang pinagi sa inyong mga pag-ampo, then many will give thanks. Daghan niya magpasalamat on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Kahibulungan magod ang Dios kung mag-ampo. Kung daghan mag-ampo, mas dakog agi. Sulay ragani kag magluto kag ug maglungag kag dagkong kaldero. Butangan nimo tulo ka buok kahoy. Among isugnod. Bisan pag unsa ka uga og hinigaon anang kahoya. Dili gyud ko ka sure kanang dakong kaldero makaluto. Kanang kahoy, kanang kayo makaluto anang dakong kaldero. Nakabali-bali na. Katong kahoy siga sa kahoy makaluto sa bugas na nasulod sa kaldero. Nana. Imposible, dili ko mo to. Bisan pag unsa ka hinigahon sa kahoy. Bisan pag basa-basa siguro basta daghan. Mga ugar na sila kalit. Mabi nang pag-aray nato dinhi dili man ta mga dasig tanan. Pag abot din dasig na putag kalit kay nadosilitan mag-apil. Amen ba ta mga igsoon? Nanglaylay na ka nang huy-huy na kay mga bagag ano. Di ta ko ma-apil pre-meeting na mano mo kun napugos ani. Di o mag pre-meeting. Abot din ala nindot mo di ay. Nindot mo di. Manana ba? Pero wala ninyo na. Gipanagka-progod po na ako basin ignaa. Pero mo na siya realidad, di ba? Kitang tanan, nakasulay magsugnod og kahoy, bisag dili kay uga, basta kay balo ka nga, musiga gito siya, imong gibutangan og mga karton, mga plastic pa ka diha, danyilaw. Kadugay, nanigas sila tanan. Nakaluto sa dakong kaldero. Sulod sa dakong kaldero. Okay. Now, the marks, one of the marks of the prayer ministry is a majority ministry. Not many are to be teachers, pastors, evangelists. Sa James chapter 3 verse 1, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Kung nadili lang ta mangandoy,
kita manudlo ay tanan or teacher of the law. Kay kining mga teacher mo ni dagko kining tulubagon atubangan sa Dios. Teacher sa eskwelahan, teacher sa simbahan, pastor, teacher po na, basta kayo nagtudlo gud. Mga ginikanan, teacher po sila. Nagdagko kay silang tulubagon sa Ginoo. Giunsa man nimo pagtudlo? Giunsa man nimo pagtudlo? Teach them to obey everything. Train up a child in the way he should go. Train means teaching. Unya kining ministry sa prayer, dili kay ta mo support. But all of the brethren can pray, even the age of widows, the aged widows. So 1 Thessalonians chapter 5, verse 25, brothers and sisters, pray for us. Matod pa ni Apostle Paul. 2 Thessalonians 3:1, as for other matters, brothers and sisters, pray for us, that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. One of the marks of the prayer ministry is a majority ministry. Bisan mga teachers, pastor, evangelist, kinahanglan sila mag-ampo. Samot na kita. Naramata sa ubos. Kinahanglan kita mag-ampo. Okay. Sa 1 Timothy chapter 5, verses 5 to 9. Verses 5 and 9. The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. Ining babaeng balo, kanunay nagaampo, adlaw gabi. Then sa verse 9, no widow may be put on the list of widows unless she is over 60 and has been faithful to her husband. Okay, number 3. The need for strong prayer ministry. Sa may kinahanglan sa prayer ministry. God needed the ministry of Jesus. Philippians chapter 2 verses 7 to 8. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of servant. Wala siya pakialam kung siya man ang hari sa langit. Nagpailas siya nga ulipon siya. Buti po sabot kaya niyang buhaton. Kaya siyempre kung magpailas siya nga hari siya, siyang tag-iyas sa kalibutan, mangingking ang mga tao niya. Di siya masugo. Mabiyan ang kining ato ang mga unsay naa nato mga igsoon, kaptangan, or unsa bay nakahipon atong garbo. Una hinungdan nga di ita magamit sa Ginoo. Sama niya itong usa ka babae, nag-ampo siya. Ug nagpatabang gid siya ampo. Unta siya makabaton og trabaho. Kay nagkalisod sila. Ug nagsaad siya nga kung makatrabaho siya, I promise to the Lord. Ana din siya. Basta makabaton kog trabaho, makasilbi na ko sa Ginoo bisan asa ko adto. Maka-ministry na ko, bisan unsang a ministry. Sa dihang na siya trabaho. Musta naman ka, sister? Pastor, tanang laay, ming abot sa kong ginabuhi. Ano naman, bis na trabaho, gilaay naman o.
Siyempre, kapoy yun pa nang nakitrabaho. Tayo na sa mga trabaho ng Mamaylin, nung magmaestra, ako, di ko, pwede ako magmaestro, pwede gino. Ngayon ako nagkapuya, mga classmate ako, kuya, kini magmaestro, pwede lang sa ako magmaestro. Amo lang sa, kapoy na yung nanay, kanang nakitrabaho. Pero kung imong una-una nang nakitrabaho kapoy, mas kapoy kinang trabaho. Sige daw, kumpara ninyo, kung nakasulay man mo guay trabaho. May kapoy ka nang naitrabaho o gulay trabaho? Ako kapoyan ko guay trabaho, sa tinuod lang, kapoy yung lawas. Magbugat mo tiyan, kayo. Siyempre, mag-share ka higda, si katulog, sakit pa imong likod, imong bukog, may sa mga siksandig. Kapoy, pero pa niyo may trabaho. Kung napoy trabaho, kapoy, pero akong kumpara ang duha, mas kapoy gyud ang way trabaho. Ngano man ang utok gyud nimo adto ang kapoy kung maguna-una maglupad-lupad kung asa mang-apply, mang-abroad, mag-aha-kaha, tanan na mulupad bisan asa padulong mulupad. At least kung nakay trabaho kapoy ra imong lawas pagtulog nimo mga 5 minutes to 10 minutes ay katudlo na ako ana. Iya Pastor Nuli pagpagod ka 5 to 10 minutes lang ang hiningi ng katawan mo. Pagkatapos niyan, wala na yung pagod. Mas kapoy ng walay trabaho. Mabi ng mga estudyante, kapoy na sila ng eskwela, kayo, paano nila? May sweldo ng eskwela kagod. Mo ba, magminyo na lang. Okay. Rather, he made himself nothing by taking a very nature of a servant, being made in human, and being found in appearance as man. He humbled himself by becoming obedience to death, even death on a cross. Nagsilbi siya to the cross. Wala man si Mingog. Dili ko ninyo pwedeng ngunani-ngunanion lang. Ako may tag-iyaan ng tibo kalibutan inyong gitumban. Ako may tag-iyaan eh. Awa, man siya niingunan. Si kapoy-kapoy, sakit-sakit, ulay. Ano man, willing man na yung kasing-kasing to serve. Kanimanggong usahay. Pero kung di kaya sa lawas maigsoon, ay wait, puksa pa sin mag... Kuan na dito yung nagsaguyo din ka kay tapos kuan, puksa mo kita pa at pastor ko kay kuan. Okay. Hebrews chapter 2 verse 17, for this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become merciful and faithful high priest in service to God, and that might make atonement for the sins of the people. Walay pagkapoy-kapoy, walay atras-atras sa pagsilbi as a faithful high priest in the service of God. Sa Hebrews chapter 3 verse 2, he was faithful to the one who appointed him. Siya matinud-anon to serve. Kay pag maghisgot kitag service or ministry, ang kuyog ana is faithfulness. Amen. Faithfulness. Tawag ba day faithful ng perminti lang mainjan ang Ginoo? Ingon ang Ginoo, mora ng panahon na makiksisyon kaninyo. Then, where are you? Hebrews 2 verse 17. Chapter 3 verse 2.
He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Sama ni Moises, nagmatinud-anon sa kinatibuk-an sa balay sa Dios. Ay mo example si Moses, hangtod sa kamatayon niya. Bisan wala na, halos na lang siya patyod sa mga tao, pero consider gihapon si Moses a humble servant. Humble gid si Moses gid ayo. Pag ingog na diyang tubig, anaa lang, lukluka lang nagamay ng kanang batuha. Siya kasukob, pako niyang bato. Nagsalig po siya kay tugas nito ang iyang sungkod. Di gito mabalik. Di, sugwag ang tubig. Yung mga mga hinungdan nga, gitawag siya humble, tungod kay wala po niya gipaak mga tao. So, sugot ra siya, ako nalay patya Ginoo, kaysa kining mga tao nga, gipagkitong naman tong ubang mga tao. Usa si Miriam nito ang iyang igsuot. Ako na lang. Ayaw na lang sila, ako na lang. Nanam. Now Hebrews chapter 8 verses 2 and 6. And who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being. Every high priest is appointed to offer both gift and sacrifices. High priest. Ini nag-refer kang Jesus Christ. And so it was necessary for this one also to have something to offer. Sa verse 4, if we're on earth, we would not be pressed, for there are already pressed, we offer the gift prescribed by the law. They serve as a sanctuary that is copy and shadow on what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Verse 6. But in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant which is he is mediator and superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Si Jesus na himong high priest na siya mag-offer. Kuya, binangunana, di ba? Siya ang high priest. Siya ang high priest. Ang trabaho sa high priest, siya ang mag-offer. Siya maghalad sa mga halad sa mga tao. Pero, ang nahitabo, siya ang gihalad as alam. Talagsaon na kayo. Okay. God needs the ministry of preachers. Ang Diyos nanginahanglan sa ministeryo sa mga magwawali or sa pagwali. Sa Romans 13 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the name on the one they have not believed in? Unsaon man sa pagtawag niya ni atong mga tao nga walang minto. Ikaw pwede ba kang tawgon sa Dios nga mahimong prayer belong sa prayer ministry? Kung di man kamo to niya. Okay, atong sabto ni pag-ayo ha. Dili lang ta pa-distract na sa kinahanglan na diha kay di na mohawa ron ha. Mag-parking ra gina diha. Okay. Awa siya. Istriyahon ra mo na. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sa verse 14, ato ning sabton pag-ayo, how? Then can they call? Untaon ka sila nga tawgon, the one they have not believed in. And how can they believe
in the one of whom they have not heard. Saan po nila pagtuo kung wa man po sila nakadungog? Then, and how can they hear without someone preaching to them? Kung wala'y magtudlo na to. How? Dili man enough ang atong pagtuo, nga to ang pagsalig sa Ginoo. Kaya nga itong pagsalig mga igsoon mo baba manggid ang power niya na ba? Mo discharge mo ng murag battery. Ang battery pag di magamit, mas mo discharge. Mas mo magkarga pa siya kung kanun ang gigamit. Then how? And how can anyone preach unless they are sent? Paano? And how can anyone preach unless they are sent? Kung saan man lang pagtuo, how can they can call on that one they have not believed in? And how they believe in the one whom they have not heard? Wa man sila kadungog about the Jesus Christ. And how they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Kaya dili mo ka pwede nga magwali kung dili ikaw pinadala sa Dios. Kaya ang pagwali, ang pagsulti, ang pagkahimong alaga sa Dios, you are sent. Dapat ka gipadala ug kahibalo ka kinsay gasugo nimo. Ug kinsay nagpadala nimo. Kaya pag-abot na sa unahan, daghan kay mangutana kay, uy, pastoran man ka, pastor man ka. Saan man inita po nimo di ay? Sa may padala po nimo. Oo ko kay balo. Okay, baluhan na inyong ipagpangutana. Basta kay importante, magwali ko. Unya, kung maigo ang imuhang, bitaw no? Isang po, dahil kuhan ako, kasugo na ako. Okay. Ephesians chapter 4, verses 11 to 13, God's plan of salvation depends upon the ministries of men. God needs our ministries. The prayer ministry included. But undergirding all ministries, God needs the prayers of saints. Prayer ministry. Kinahanglan ka sa prayer ministry. Ang pinaka-importante nga session na ang Dios, ang Commander-in-Chief. Ako din spokesperson ako, tigtabi. Okay. Sa Colossians chapter 4 verses 2 to 4, then 12, devote yourselves to prayer. Mahimutang debutos diya sa mga pag-ampo. Amin ba tani? Mahimutang debutos sa mga pag-ampo, being watchful and thankful. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Nang inyong mga pag-ampo, nang dili binato makalimutan nga atong iampong atong mga buluhaton, ang bisag kada Domingo rata magkita halos. Kita ron po tag Biyernes po. Nana. Pray for us too, that God may open a door for our message. Ang Dios mag-aabri mga pultahan bisan sa mensahe na idaghang makasabot. Gumikan sa mga pag-ampo, so that we may be proclaimed the mystery of Christ. Nindot ang pagwali ni pastor, dili tungod kay bright ang mga pastor nga nagwali, kundi tungod sa imong mga pag-ampo. Daghan kay mga tao mo adto simbahan kay wala sila kasabot sa ilang kinabuhi. Dili lang pud kay diri mga simbahan diha. Wala sila kasabot pag abot nilang simbahan nakasabot na sila. Mun ana dayang kinabuhi. Ay kaingon dig wow. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Epaphras, who is one of you and servant of Christ,
Jesus sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may be stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Hallelujah. Now, Philippians 1:19. Para di ta katugon, atong nung nga nagbasa. Mabuklab man itong mataan kay gamay man kayo. Okay, ready, go. Philippians 1:19. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Naay pinasahi nga buhaton ng Dios sa imong pag-ampo. Mao ni sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Philippian people. Nahitabo na siya nindot nga gibati while preaching, while nga na siya sa kadina nga bugat kaayo. While nga nag-alsa siya sa kadina, nagkagaan ang kadina, mura na lang plastic nga kadina. Itong ilang kadinang dagko kayo, itong kadina din, kagmayroon. Dagko kayo, nga maglugos di mong arsa imong kamot sa kadagko. Then Philemon chapter 1 verse 22, and one thing more, prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. One thing more. Prepare a guest room for me. Nindot ning gitudlo ni Philemon. Prepare guest room for me. Nay pastor ani nagbuhat ani. Nakahinomdom ko. Ilang simbahan na sila gibuhat gyud nga guest room. Tapos iya pong gitudlo sa mga tao nga ang ilahang balay dapat nagay room nga pwede dito matulog ang pastor. Lahi po tong dito matulog kay magtulog devotional. Diba, si Philemon, nag-challenge siya. Prepare a guest room for me. Muna kung inyong balay, naagyo dapat guest room. Para sa mga alagad sa Diyos, kung anak ka sa Diyos. Ay lang po ako. Malay mapag-abot sa panahon kaya atong ning nahisgutan gud karon. Kunya nagin possible pag mahisgutan na gani, maabot na siya. Kay matagisgutan nato, that is a sign of revelation. Nagipadayag ba ang Ginoo? Managin natong mga young people magtukod og balay, magbuhat yo og nindot nga kanindot nga room para sa mga ilahang pastor. Pastor, tulugi to imong panagsa to imong kwarto sa mo. Kay na to na baga na kayong kabwibs. Okay. This is now the last question. Are you neglecting this ministry? Are you neglecting this ministry?
Tante kay mga pag-ampo mga igsoon, labi na sa atong panahon. Amen. Mana nga mga itong mga music team, before sila magsugod na sila devotional para makadungan na sila. Dili pwede magsugod dari ang magdevotional kung wala pa sila nagdevotional dito. Kung Domingo magdito sila. Ano nga to ang simba mga igsoon, gamay ra jud istanan. Gawas nga giwala sa wa pod giwala temporary nga suspend ang ato ang mga Sunday schools. Wala pa kita midweek. Wala pa kita super meeting. Then possible balik na siguro tama sa baan niya ato ni pakusgan atong kwan. Ako gipalit nga ari tunol ani. Yampo na to mga igsoon nga itong ibalik atong mga Sunday schools. Kana isang gagmay na ilam ng Bible nga color diya mo notebook diya. 120 kayong isa kong palit ani. Sponsor na lang na ako ni. Ayan. Mahal kayo lang paligya, 120. Tapos dapat yung ko i-order dito, orang daghana. Puno na tag libro dere. Okay. Church membership daw, mo din yung number 1. Saan nga mahimo kang membro? Church sa dili Assemblies of God. Church membership. Dayon pagkahuman ani spiritual maturity. Kopya na. Okay, mind. Book 3. Ministry class. Okay, screenshot. Tawa masumiri. Tapos, book number 4. Discovering my life mission. Kompleto ni siya. Pag makompleto ni papunta kay balo kano sa magsugod ang Sunday school. Mabalik. Okay, butangan yun lang presyo para wag ay makasibat. Pero dili na ako ni paripanan sa church. Ako nang sponsor. Basta kay itudlo lang. Okay, unanis siya. Maglanto ko sa mga live stream na sila midweek na prayer meeting na ang mga simba nila pila ka services. Daghan ba? Ako naguol. Kay gawas nga wala tay Sunday school. Mara gina Domingo. 2 hours kapin. Wala na tay Sunday school. Akong ikalkulbaan kay bisag hangtod prayer meeting wala punta. Muna nga, yampo na ito mga igsoon ang ministry. Kay, dili basta-basta makayag sikad-sikad sa pastor. Muna, bisag unsa kadasig sa pastor. Kung wala po ka, muna giingon ako nga si Jethro, magsigirigin na hinuktok ng naplin. Pero kaganiha, so, pagkasugo dari perting, bakpa dari taman dari, katubang nito. Ito tayo yung tawag to mamire. Yes! Nasininong! Nana ba? Mga, ako nakita ng bata,
nanay appointment gyud ninyo taa. Nanay na ko nga mission. Niya katong kami magayuna gimisyonan ana katong niaging pandemic last March last year. Grabing nakalihan sa namo. Then ako nakita niya nga mag-uol kay siya way tao. Mag-uol kay siya. Mag-uol kay siya. Ako nga ang kasing-kasing ng bataan na sa mga tao. Ang kuyaw lang mahimong man pleaser. Di man po siguro. Nasa'y gusto makita. Gamay pa lang siya, gusto niya siya kita sa mga tao. Hallelujah. Munang atong iampo nga mabalik ang atong Sunday school. Kaya lang, wapagitay mga space para sa adult, para sa mga young people, para sa mga bata. Pag-abot na sa among budget nga, 5,000, tukod namin dito payag. Pwede na naghahanapit ng mga bata di pagpasok di mga Sunday school. Ana ba? Oh, pwede dari sa gawas, magbuhat diya kubo-kubo kung saka. Walang nang mitingan. Sa mabalik yun ang Sunday school sa madali, sa Badugay. Tapos, katong magtudloan ni, mangandam-andam na nig sayon na magayon. Tapos, atong schedule na lang pod karon nga ang mga preacher schedule ta og kuan kanang Biyernes magwali pod mo. Sarong pitsa ron. July 16, 17. Okay, 16. Kinsay willing next Friday. Di na lang ko mutudlo kanang willing lang mo barog mo wali ari. Wala po'y mo volunteer di mutudlo ta. Buhat na ko schedule tapos sa Sunday po dapat na pastora first Sunday siya. Dapat 2 Sundays po kuha tapos naiusa ka elder sa once a month. Okay. Ay first si pastora per Sunday sa last Sunday schedule na nato ang usa ka elder. Unahon na to ang karong coming sa Friday. Pila ka Biyernes like lang duha? Duha, tulo. Okay, duha. Wala may mo volunteer di. Ang sunod Biyernes atong pa walion sa Terima. Tapos sa katapusan, duha na lang ko lang. Okay. Tapos Sister Maribik sa sunod. Last Friday. Dayon last Sunday, pila ka Sunday ang habilin? Duha, tulo. Buhatan na ako schedule. Makalimot ko perminti? Okay. Para mabaid ra gyud gihapon ang inyong pagwali. Dili kay para mabugatan mo. Sugot ra pug ako ra putanan. Kailan mo una-una ko basin pag makalimot na pud mo gwali ba? Basin ba? Oh, sugot ra ko sa pagkadaadlaw. Di ko balibad.
Okay, murag si Ma'am Maylin nakawali na siya atong mga last nga months. February ba to? March? February. Sabay wala kawali Domingo dere sa buntag. Pero dugay pa mang last Sunday no. 2 weeks pa. Okay, steri gyapon ang kuan last Sunday. Ug karong next Friday. Nara. Kanilang sa nga month tapos pag next month akong schedule buhatan. Okay, ato tas itong mga pag-ampo mga igsoon atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Nakoy kuan ako na nang gidali-dali kay ipalantaw ninyo ang kung nalig order ani. I-order na ginako ang bass guitar. Ayan, to receive. Worth of maabot di siya next kundi ni Martes, Miyerkules. Bass guitar. Kung ano mang inas, Pastora, mahatag ka ha? Mahatag ka. Worth of 15,804. Kamay na like ko lang. Na i-prepare lang naan ang mga kuan kitsa may mugunit sa pangbayad ana. Apoy man ang daghan kita sigara tag-ampo. Siya kag 2010 patang inampo nga maka-bass guitar, wa gihapon ta ka bass guitar hangtod karon. Naguna-una ko. Grabe, 11 years. Inampo sa bass guitar o paghapon na gi-order pa na ako. Diro ni pero pag tapos nabog ko umabot ugma siguro nga ako acoustic sa kong personal pod acoustic guitar. Tapos nanapog ko yung nakalinya din ako lang mong palang taon sa man nga short man Nara Pearl ayan drum set wala nang ipanggutang sa cart good kay wala ko'y bayad pagputang sa cart kaya lang problema sila kay magsimag pangod ayan 34,899 pero wala pa na siya shipping sa drum set pero wala pa na dugay pa na ako orang ibutang niya kung dugay pa na mabot ako na i-order dito para mabot by faith ba kung ako'y kwarta cancel lang na to balik lang na dito sa seller di ba kaya sa pagtuo ana lang hallelujah okay. Okay, harita sa to mga